Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Patuloy at mainit pa rin na pinag-uusapan ngayon sa social media ang tila nalalapit na o napipinto ng paglusaw sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Professor Ana Malindugoy, isang geopolitical analyst, bistado na ang galawan ng banyagang hukuman kung saan ay tinawag niya itong losing ground o losing credibility. Inihalimbawa niya rito ang paghawak nila sa kaso ni dating Pangulong Duterte kung saan ay tila ipinagmamalaki ng ICC na may nililitis silang isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ang katotohanan ay maliliit lang daw na bansa ang kaya nilang hawakan sa liig at wala silang kakayahan na gibain ang mga malalaking bansa. Matatandaan na pumalag ang bansang Russia at Amerika sa ginawang hakbang ng ICC matapos balak nilang ipaaresto si President Vladimir Putin dahil sa nangyaring crimes against humanity sa kanilang bansa. Pero kalaunan ay binalikan sila ni Putin at ilang ICC judges at prosecutors ang ipinapaaresto ng bansang Russia. Ang implication kasi ganito, ibig sabihin, ang ICC is losing ground. Ibig sabihin, the ICC is also losing credibility. Ang problema ng ICC, selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa, bansa na medyo mahina, third world, silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, former President Duterte, ginagawang trophy ng ICC para lang may masabi siya na, look, mayroong kaming achievement. Look, mayroong kaming tao dito na tinatrial, not only in the Philippines, but even across the world. Ayon pa kay Professor Malindog, dahil bistado na ang ICC kung saan ay ultimong sila ay nahaharap din sa mga kaso na may kinalaman sa human rights violation, tuluyan na silang iniiwan ng mga bansang miyembro nila dahilan para tuluyan ng humina ang kanilang pwersa at wala na silang pagkukunan ng pondo para sa kanilang operasyon. At pag nagkataon, sigurado mapapalaya na si dating Pangulong Duterte kapag nalusaw na ang ICC. Well, Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. Hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States mayroon silang imposed na sanctions sa ilang ICC judges. Kasi maraming bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga, kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Si Russian President Vladimir Putin, hinahabol na yung ICC judges. Anong tingin mo dyan, Prof? Kasama si Karim Khan ng International Criminal Court, yung prosecutor na ngayon po ay naimbestigahan dahil po sa mga issue ng sexual abuse. Hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States mayroon silang imposed na sanctions sa ilang ICC judges. Ang implication kasi ganito, ibig sabihin, ang ICC is losing ground. Ibig sabihin, the ICC is also losing credibility. Kasi, take note, dalawang Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. So makikita natin na actually, ang ICC is losing its ground, and at the same time, nawawalan na rin siya ng credibility. Kasi kung titignan mo, may isang bagong bansa ang gustong umalis, at I think nag-file na sila ng kanilang petition na aalis na sila sa ICC, and that's Venezuela. So, ganito ang may credibility crisis kasi talaga ang ICC, not only
now but even before. Pero kasi one thing that you have to remember though, si Putin kasi ay warrant of arrest na inisyu ang ICC, but actually Russia is against it. So syempre, they will do a move against the ICC. On the other hand, ang reason naman ay may kinalaman naman sa investigation ng ICC at sa United States to some extent and even Israel officials. So may gano'n na laro din ang United States at ng Russia. Pero overall talaga, ang ICC from hindi lang ngayon, even before, may credibility crisis na talaga siya. Kasi ang problema ng ICC, selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa, bansa na medyo mahina, third world, silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Duterte. Pero Netanyahu nagta-travel from one ICC member state Duterte. Pero Netanyahu nagta-travel from one ICC member state to another, hindi nila magawang arestuhin. So, in that alone, former President Duterte ginagawang trophy ng ICC, para lang may masabi siya na, look, mayroong kaming achievement. Look, mayroong kaming tao dito na tinatrial na very popular, not only in the Philippines, but even across the world. Ganon yon. Kaya from before and until now, talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga, kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Pero one thing that you have to remember, na hindi nila naiintindihan na sila din actually, in history, marami silang nagawang human rights violation, pero back up yung ICC na yan. Very happy with ICC. So, ganun yung ganun yung dynamics dyan. So ako, well, pero at the end of the day, we should not be, ang ano ko lang dyan, caveat ko lang, parang reminder lang sa ating mga kababayan, at caveat din, na states may sanction on the part of Russia. We need to remember na at the end of the day, andyan pa rin yung mga yan, yung mga judges, and yung case ni Tatay Digong is still there. It's standing. So until, siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Pero we still have... Itong mga nakikita po natin sanctions sa ICC judges, yan po ay magpapatunay na hindi na tatagal talaga ang mga ICC judges dahil kinakailangan nila ng access sa US banking system. At baka hindi na nga po tatagal talaga ang ICC kasi yung mga pondo na binibigay ng kanilang mga miyembro ay dadaan din sa mga US institution gaya ng SWIFT, no? Na ngayon ay hindi na po pwede. So tingin ko rin bilang ng araw ng ICC. So Tatay Digong, hang in there. Maski ikaw ay hindi pinagbibigyan sa iyong mga motion, ang issue naman is mabubuhay pa kaya ang ICC hanggang sa punto na ikaw ay tuluyan na lang ipapakulong at sesentensyahan na guilty. Sa tingin ko, hindi na po. Dahil napakalakas ng mga puwersa na tutulong sa ICC at tingin ko po, binibilang na rin ng araw bagong buong African Union ay bumitiw na sa kanilang pagiging miyembro ng ICC at ang matitira na lang mga miyembro dyan sa ICC ay ang European countries. Dahil itong mga Latin American countries po, pati Venezuela, nagsabi na magbibitiw na sila. So tingin ko po magkakaroon yan ng, ano tawag doon, yung cascade. Magsusunod-sunod na po yan dahil nakikita nila sa ginawa nila kay Tatay Digong, abay, hindi pala talaga rin nirespeto ng mga prosecutor at maestrado ng ICC yung probisyon na talagang dapat ang mga lokal na hukuman ang unang magbibigay katarungan sa mga biktima ng krimen at ang ICC ay gagana lamang kung ang mga lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng ganyang katarungan. Hang in there, Tatay Digong. Habang may buhay, may pag-asa. At gaya mo, huwag ka mag-alala, ako'y malayo rin sa piling na aking mga mahal sa buhay. At ako naman po ay naniniwala na merong may kapal na magbibigay katarungan sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong kauna-unahan na tayo nagpo-broadcast sa Merry Christmas Tree.
Marami pong pagsubok na hinaharap ang Pilipinas. Isang tabi mo po muna natin lahat yan. At tayo po ay maging maligaya.